O ngayong araw ay usap-usapan ngayon sa entertainment world at social media ang umano'y pagdistansya ni Kim Chiu sa kanyang matagal ng kaibigang sina Angelica Panganiban at Bella Padilla. Maraming netizen ang nagtatanong kung may problema nga ba sa kanilang friendship. Sa friendship group na kilalang bilang ang Becky, na group na kilala bilang ang Becky na binubuo ni Angelica, Bella at Kim. Sa loob ng maraming taon, kilala ang tatlo bilang isa sa pinakamatatag at pinaka nakakaaliw na celebrity friendship sa showbiz. Kaya naman nang lumabas ang mga balitang itilat lumalayo umano si Kim sa dalawa, agad itong naging malaking paksa online. Gayunpaman, mas malalim ang pagtingin na lumalabas na mas komplikado at mas nuance ang sitwasyon kaysa sa simpleng away o FO na agad na ipinalagay ng ilan. Kasi parang sinasabi nila na friendship over na ba itong si Kim at saka ito pong si Bella at si Miss Angelica, kasi hindi na nga sila nakikitang magkasama. So nagsimula ang usap-usapang matapos maglabas ng ilang entertainment column at online post na tila hindi raw gaanong nakikita si Kim Chiu na kasama sina Angelica at Bella. Napansin din umano ng ilang fans na hindi na kasing dalas ng dati ang interaction nila sa social media. Kaya nan para sa maraming netizen, malaking bagay ang ganitong detalye dahil sanay silang makita ang tatlo na nagpo-post tungkol sa isa't isa, nagkakaroon ng vacation together at nagsusuportahan sa kanilang proyekto. So dahil dito, mabilis na lumaki ang spekulasyon na baka may tampuhan o hindi pagkakaunawaan ng mga grupo. Ipinagpapalagay pa ng ilan na may kinalaman daw si Paolo. Diyos ko po Lord. May kinalaman daw si Paolo Avellino doon po sa hindi pagkakaunawaan ng tatlo. Ano na magiging kinalaman niya doon? So yun ang ating dapat linawin. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon sila ng issue, ang naging interview umano ni Bella Padilla kung saan nabanggit niya ang sensitibong personal na impormasyon tungkol kay Kim Chiu. Ayon sa mga netizen at online discussion, sinabi umano ni Bella sa isang interview na sumailalim si Kim sa isang egg freezing procedure. Para sa marami, isa itong napaka-personal na bagay na hindi dapat ibinabahagi ng walang pahintulot ng mismong taong involved. So dahil dito, maraming fans na nang nininiwalang posibleng nasaktan o na-offend si Kim, kaya umano ito dumidistansya. Sa Reddit at iba pang social media platform, naging mainit ang discussion tungkol dito. Maraming users ang nagsabing kung totoo mang hindi nagustuhan ni Kim ang ginawa ni Bella, maiintindihan nila to dahil masyadong pribado ang usapin at ng fertility at reproductive choices. Para sa ilan, kahit kaibigan mong isang tao, may mga bagay pa rin hindi dapat ikinukwento sa publiko, lalo na sa national television o malaking interview ng platform. May mga nagsabi na ring silang oversharing umano ang nangyari. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na wala pa ring direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Bella tungkol sa umano'y tampuhan. Sa katunayan, karamihan sa mga lumalabas na impormasyon ay pawang haka lamang ng mga entertainment observers. Wala ring opisyal na statement si Kim na nagsasabing galit siya kay Bella o lumalayo siya rito. Kaya naman may mga bagay din ng nagsasabing netizen na maaaring ipinapalaki lamang ng social media ang simpleng pagbabago sa interaction nila online. Bukod kasi kay Bella, nadamay din si Angelica Panganiban sa issue kasi kahit tila wala naman siyang direktang kinalaman sa kontrobersya, may ilang fake news at social media posts na nagsasabing pati si Angelica ay iniiwasan na rin ni Kim. Ngunit ayon sa maraming fans at netizen, tila wala pang basehan ng claims na ito dahil nakikita pa rin namang umano ang interaction ni Kim at Angelica online. May mga pagkakataon pa raw na nagkokomento sila sa post ng isa't isa at nagpapatala pa ng suporta sa mahalagang okasyon. Sa katunayan nga, may mga kamakailang sightings pa nga na umano na magkasama sina Kim at Angelica sa ilang events. At ayon sa ilang netizen, nakita pa raw silang masayang nag-uusap sa isang events noon sa mga nakaraang buwan. So dahil dito, nagkaroon po ng maraming observation na nagsasabing mas malamang na kay Bella lamang umiikot ang issue at hindi kay Angelica. May ilan din nagsasabing posibleng walang totoong malaking away at simpleng busy schedule lamang ang dahilan kung bakit hindi na sila gaanong nakikitang magkasama.
Sa ngayon, mahalaga ring maintindihan natin na normal lang po sa adult friendship ang magkaroon ng panahong na nagiging busy sila or pagiging less visible sa social media. Sina Kim at Angelica at Bella ay pawang may kanya-kanyang career, personal commitments at pribadong buhay. Si Angelica, abala naman siya sa maraming film at writings projects, kasama si Kim ay patuloy na aktibo sa hosting, acting, endorsement at iba pang trabaho. Dahil dito, posible talagang hindi sila magkikita ng madalas tulad noon. Ang friendship group na ang Becky ay matagal nang hinahanga ng publiko dahil sa tila genuine at low maintenance silang samahan na buo umano ang kanilang friendship matapos silang magkita sa isang social media gatherings at kalaunan ay naging malapit sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, madalas silang makita sa vacation, dinners, birthday celebration at maging sa mahalagang milestone sa buhay ng bawat isa. Maraming fans na nagsasabing refreshing makita ang kanilang closeness dahil bihira raw sa showbiz ang friendship na tumatagal ng ganoong katagal. Naging malaking bahagi rin ng kanilang appeal bilang friendship trio ang pagiging totoo at natural nila sa isa't isa, hindi dahil madalas makita sa scripted o collaboration ang pilit na fan service. Sa halip tila organic ang kanilang bonding at interaction. Kaya naman nang magkaroon ng usap-usapang may problema sa grupo, maraming fans ang nalungkot at nagulat. Para sa ilan, parang comfort friendship na rin kasi ang Becky sa mga netizen na sumusubaybay sa kanila. Isa ring dahilan kung bakit mabilis lumaki ang issue dahil sa yung kultura nga ng fandom ng social media sa Pilipinas na kasalukuyan kahit na maliit na pagbabago lang sa online behavior ng celebrity ay agad na nabibigyan ng malalim na kahulugan. Kapag hindi nag-like sa mga birthday greetings, hindi nagko-comment sa bagong post o hindi nagkakasama sa isang event, mabilis itong nagiging ebidensya umano ng away o tampuhan. Sa kaso ni Kim at Angelica at Bella, tila ito rin ang nangyayari. May mga netizen din na nagsasabing minsan ay fans mismo ang hindi sinasadyang nagpapadala ng mga issue. Kapag may isang fans na nagpost ng haka-haka, mabilis itong ikinakalat at pinaniniwalaan ng iba. Kalauna, napipick up na rin ito ng mga vloggers at entertainment pages hanggang sa magmukha na itong confirm. Kahit wala pa namang opisyal na payag mula sa mga artista mismo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nananawagang maging mas responsable ang publiko sa pag-share ng chismis online. Sa kabilang banda, may ilang observers naman ang nagsasabing kung sakaling may tampuhan man talaga, normal lamang ito sa magkakaibigan. Sa kahit anong relasyon, mapa-showbiz man o hindi, may mga pagkakataong nagkakaroon ng misunderstanding. Ang mahalaga umano ay kung paano ito naaayos ng pribado at may respeto. May mga netizen pa nga nagsasabing mas mabuting hindi na pag-usapan ng gusto ang personal na buhay ng tatlong aktres dahil maaari itong makadagdag lamang sa pressure at stress nila. Hindi rin may kakailan na malaki ang epekto ng public image sa mga celebrity friendship. Kapag nasanay na kasi yung publiko na laging nakikitang sweet at close ang isang grupo, anumang pagbabago rito ay agad napapansin. Ngunit, ayon sa ilang fans, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi visible online ang friendship, ay tapos na agad yun, 'di ba? Maraming totoong pagkakaibigan ang hindi kailangan na laging nakadisplay sa social media upang maging masabing matatag. Sa kaso kasi ni Kim Chu, marami ring netizen ang nagsasabing mas naging pribado siya nitong mga nakaraang taon, lalo na pagdating sa personal relationship at emotional matters. Marami ang ilang highly publicized issues sa kanilang mga love life at career. So, tila mas naging maingat siya sa pagbabahagi ng private life details. Kaya naman posibleng mas pinipili na lamang niyang i-handle ng tahimik ang anumang misunderstanding kung meron man. 'Di ba? So, dito po sa balitang ito, dinidebunk na walang kinalaman si Paolo doon po sa issue ng misunderstanding di umano ni Kim, Bella at Angelica Panganiban. Ngayon, wala namang malinaw at kumpirmadong ebidensya na nasira ang friendship ni Kim Chiu, Angelica Panganiban at Bella Padilla dahil kay Paulo Avellino. Sa katunayan, marami pang lumalabas na balita at posts na nagpapakitang okay pa rin ang samahan ng ang Becky. Ang napapansin lang ng netizens nitong mga nakaraang buwan ay may mga tsismis na tila nagkaroon daw ng gap, lalo na kina Kim at Bella.
Isa sa madalas na inuugnay dito ay yung naging interview ni Bella kung saan nabanggit niya umano publicly ang tungkol sa egg freezing ni Kim na para sa ilang fans ay masyadong personal na impormasyon. Dahil doon, nagsimulang maghaka-haka ang ilang netizens na baka nagtampo si Kim. Pero tandaan, puro observations at online speculation lang ito. Walang diretsahang pahayag mula kina Kim, Bella o Angelica na may malaking away talaga. Tungkol naman kay Paulo Avellino, parang ang naging kinalaman niya ay dahil sobrang napag-uusapan ang closeness nila ni Kim. Marami kasing fans ang nag-o-overanalyze ng bawat galaw ng Kim Pao tandem. Kapag may kaibigang nagsasalita tungkol kina Kim at Paulo, agad itong nagiging issue online. Pero base sa mga lumabas na interviews, supportive pa nga sina Angelica at Bella sa tambalan ni na Kim at Paulo. Nagbibiro pa nga si Angelica tungkol sa chemistry nilang dalawa sa pelikula. May mga recent sightings at interactions pa rin nagpapakitang maayos ang friendship ni na Kim at Angelica. Sa Reddit discussions nga, maraming fans ang nagsasabing fake news lang ang chismis na hindi sila okay dahil nakikita pa rin silang magkasama at nag-i-interact online. Sa totoo lang, malaking factor din dito ang fandom culture at social media. Minsan simpleng hindi pag-like ng post o hindi pag-comment ay ginagawa agad ng malalim na kahulugan. Kapag sikat ang mga artista at malakas ang love team fandoms, mabilis lumaki ang mga haka-haka kahit walang kumpirmasyon. Kaya sa ngayon, mas safe sabihin na, walang solid proof na nasira ang friendship nila. Walang kumpirmasyon na si Paulo ang dahilan. At karamihan ng issue ay galing lang sa fan theories, vlogs at social media speculation. Sa tingin ko, isa itong magandang halimbawa kung paano napapalaki ng social media at fandom culture ang isang simpleng obserbasyon hanggang maging malaking intriga. Kapag sikat na personalities tulad ni na Kim Chiu, Angelica Panganiban, Bella Padilla at Paulo Avellino ang involved, natural na bawat kilos nila ay binibigyan ng malisya o malalim na kahulugan ng mga netizens. Pero kung titignan ng mabuti, wala pa talagang malinaw na patunay na may matinding alitan o tuluyang pagkasira ng friendship. Madalas kasi, kapag hindi lang nakikitang magkasama o hindi nagko-commentan online, iniisip agad ng iba na may tampuhan. Samantalang sa totoong buhay, normal lang naman sa magkakaibigan na minsan busy, minsan tahimik, at minsan hindi laging visible sa social media ang closeness nila. Tungkol naman sa pagkakadawit ni Paulo Avellino, parang nadamay lang siya dahil sobrang lakas ng following ng Kim Pao tandem. Kapag sikat ang isang love team o tambalan, nagiging emotional at invested ang fans. Kaya kahit maliit na issue, mabilis lagyan ng kuwento. May ilan tuloy na nag-iisip na baka may selosan, tampuhan o pagbabago sa circle dahil sa closeness ni na Kim at Paulo. Pero hanggang ngayon, puro haka-haka lang talaga iyon. Ang isa pang dapat tandaan ay hindi lahat ng friendship ng celebrities kailangang laging ipakita online. Hindi porket hindi sila palagi magkasama sa posts ay ibig sabihin may away na. Maraming celebrity friendships ang low-key, pero matibay pa rin behind the scenes. Sa tingin ko rin, mas mabuting iwasan ng fans ang sobrang pagbuo ng sariling narrative, lalo na kung walang kumpirmasyon mula mismo sa mga involved. Minsan kasi, ang simpleng intriga online ay pwedeng lumaki at makaapekto mismo sa mga artista at sa relasyon nila sa isa't isa. Sa kabuuan, interesting pag-usapan ang mga ganitong showbiz issues, pero mas magandang manatili tayo sa facts kaysa agad maniwala sa assumptions at fan theories. Maraming netizens ang talagang na-curious sa usaping ito dahil kilalang matibay ang samahan ni na Kim Chiu, Angelica Panganiban at Bella Padilla bilang ang Becky. Kaya nang mapansin ng ilan na parang hindi na sila gaanong visible together online, mabilis agad gumawa ng kuwento ang social media. Dinagdag pa rito ang sobrang ingay ng tambalan ni na Paulo Avellino at Kim kaya lalong dumami ang haka-haka na baka may nagbago raw sa dynamics ng friendship nila. Sa totoo lang, ganito talaga kadalas mangyari sa showbiz. Kapag may isang artista na nagkakaroon ng bagong love team, bagong priorities o bagong chapter sa buhay, may mga tao agad na naghahanap ng drama sa paligid niya. Minsan, simpleng pagiging busy lang o hindi pagsasama-sama sa events ay ginagawa ng proof ng away. Pero kung iisipin, normal lang naman sa totoong buhay na kahit magkaibigan ay hindi araw-araw nagkikita o nag-post tungkol sa isa't isa.
Isa rin sa napansin ng netizens ay yung mga pagkakataong tila naging sobrang invested ang fans sa personal na buhay ni na Kim at Paulo. Dahil malakas ang chemistry nila at maraming kinikilig, bawat taong malapit kay Kim ay parang nababantayan din. Kaya kapag may kaibigan siyang nagsalita tungkol sa kanya o may hindi nagustuhan ng fans, mabilis itong nagiging issue online. Doon minsan nagsisimula ang toxic side ng fandom culture. Yung bawat kilos ay binibigyan ng hidden meaning kahit wala naman talagang kumpirmasyon. Kung tutuusin, posible rin na nadadamay lang si Paulo sa intriga dahil siya ang pinakamainit na pangalan na inuugnay kay Kim ngayon. Kapag sikat ang isang tambalan, natural na pati friendships at social circle ng mga involved ay inuusisan ng publiko. Pero unfair din naman kung agad siyang gagawing dahilan ng umano'y lamat sa friendship kung wala namang malinaw na ebidensya. Wala pa ng diretsahang statement mula kina Kim, Angelica o Bella na may malaking problema talaga sila. Sa tingin ko, isa rin itong paalala na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay buong katotohanan. Maraming celebrity friendships ang pribado. May mga samahang hindi kailangang i-flex araw-araw para masabing totoo. Minsan nga, habang tumatagal ang friendship, mas nagiging tahimik lang ito, pero mas mature at mas genuine. Nakakadagdag din sa usapan yung mga vloggers at content creators na mahilig gumawa ng dramatic titles gaya ng FO na ba o may tampuhan. Dahil alam nilang maraming maengganyong manood. Kapag paulit-ulit na naririnig ng tao ang isang intriga, kahit walang matibay na basehan, parang nagmumukha na itong totoo sa paningin ng iba. Ito ang downside ng mabilis na pagkalat ng tsismis online. Para sa akin, mas magandang tingnan ito bilang normal na pagbabago sa buhay ng magkakaibigan kaysa agad isipin na may betrayal o third-party issue. Lahat naman ng tao, artista man o hindi, dumadaan sa phase na nagbabago ang priorities, mas nagiging busy o mas nakatuon sa career at personal growth. Hindi ibig sabihin noon ay tapos na agad ang pagkakaibigan. At kung sakaling may misunderstanding man talaga, natural lang din iyon. Kahit gaano katibay ang samahan, dumadaan talaga sa ups and downs ang friendship. Ang importante ay may respeto pa rin at hindi agad hinuhusgahan based lang sa mga nakikita online. Sa kabuuan, masasabi kong ang issue na ito ay mas pinalaki ng social media speculation kaysa sa actual na kumpirmadong problema. Habang walang malinaw na pahayag mula mismo sa mga involved, mas mabuting manatiling maingat sa paniniwala sa mga intriga. Sa huli, sila lang din talaga ang nakakaalam ng totoong estado ng kanilang friendship. Isa pang pwedeng may dagdag sa usaping ito ay kung paano nagbabago ang dynamics ng celebrity friendships habang tumatagal. Hindi kasi pare-pareho ang face ng buhay ng bawat isa. Si Kim Chiu ay sobrang busy sa hosting, acting projects, endorsements, at sa mga usaping inuugnay sa kanya ngayon. Si Angelica Panganiban naman ay mas nakatuon na rin sa pagiging mommy at family life, habang si Bella Padilla ay abala rin sa pagsusulat, directing, at iba't ibang projects sa local at international scene. Kaya posible talagang hindi na sila kasing visible gaya noon bilang barkada. Mahalaga ring tandaan na maraming celebrity friendships ang dumadaan sa tinatawag na quiet phase. Hindi man sila laging nakikita sa public gatherings o social media posts, hindi ibig sabihin ay wala na agad ang closeness. Sa showbiz kasi, maraming pagkakaibigan ang mas pinipiling maging pribado para iwas intriga at toxic comments ng netizens. Dagdag pa rito, napakalaking factor ngayon ng fandom culture. Dahil malakas ang suporta ng fans kina Kim at Paulo Avellino, may tendency na bawat taong konektado kay Kim ay nadadamay sa usapan. Kapag may hindi nagustuhan ng ilang fans, mabilis itong nagiging issue. Minsan tuloy, pati simpleng biro o casual comment ay napapalabas na may hidden meaning. May isa ring angle dito na interesting pag-usapan, ang pressure ng pagiging public figure. Bilang celebrities, parang pakiramdam ng ibang tao ay kailangan nilang ipaliwanag lahat. Bakit hindi sila nagkasama? Bakit walang interaction online? O bakit tila tahimik sila tungkol sa isa't isa? Pero sa realidad, may karapatan pa rin silang magkaroon ng private space at personal boundaries. Posible rin na ang ibang content creators at vloggers ay mas pinapalaki ang issue dahil alam nilang mabenta ang pangalan nina Kim, Paulo, Angelica at Bella. Kapag pinagsama-sama ang malalaking pangalan sa isang intriga, siguradong maraming viewers at engagement. Kaya minsan, ang simpleng observation ay nagiging breaking issue kahit wala namang kumpirmadong away. At kung mapapansin, wala ring lumalabas na direktang patutsada o negatibong statements mula sa kanila laban sa isa't isa.
Yon ang isang malaking indikasyon na baka hindi naman talaga ganoon kalalim ang issue. Kapag totoong malaki ang problema sa showbiz, kadalasan may mga obvious signs tulad ng unfollowing, cryptic posts o public statements, pero sa ngayon, parang karamihan ay assumptions lang ng publiko. Sa huli, magandang paalala rin ito sa fans na huwag masyadong ma-attach sa perfect image ng celebrity friendships. Tulad ng ordinaryong tao, nagbabago rin ang relationships nila over time. Ang mahalaga ay may respeto pa rin sila sa isa't isa at hindi sila gumagawa ng gulong makakasakit sa iba. Kaya sa kabuuan, mukhang mas social media speculation at fan interpretation ang nagpapainit sa issue kaysa sa totoong kumpirmadong alitan. Hanggat walang malinaw na pahayag mula sa mismong mga involved, mananatili lang talaga itong isang showbiz rumor na pinag-uusapan online.